Nanawagan naman si Professor Danilo Araw ng UP Diliman College of Media and Communications na hindi na dapat pahirapan ng publiko sa pagkuha ng kopya ng SALN ng mga taong gobyerno. Ayon kay Araw, hindi kailangan magkaroon ng legal procedure sa pagkuha ng SALN. Dapat daw na i-pressure ang Kongreso tulad ng Senado para maging transparent sa publiko sa paglalabas ng SALN. Kung pupwede raw, dapat pati SALN ng mga dating opisyal ng pamahalaan ay makita din. Kabilang sa mga hindi naglalabas ng SALN ngayon ang mga hukom at maging mahistrado sa hudikatura. Pero ang giit ni Professor Araw, hindi maganda sa mata ng publiko na tinatago nila ang kanilang mga SALN. Leadership by example would be the key dun sa tatlong branches ng government. Pero yung isa sa mga susing personaheng dapat mag-disclose ng SALN talaga na historical data would be the President himself. Kaya yun yung panawagan natin kay Marcos Jr. Dapat sinabi niya walang problema sa pag-disclose ng SALN, di wala naman sigurong problema kung i-upload na ito sa website. Now na. Yan nga po ang tinig ni Professor Danilo Araw ng UP Diliman College of Media and Communications. Sinabi naman po ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno na may batas na po pwedeng magamit para mabawi ang nakaw na yaman ng mga tiwaling opisyales na sangkot sa flood control scandal. Ayon kay Jokno, pwedeng gamitin ang Republic Act No. 1379 o ang forfeiture law para makapaghain ng kaso at mabawi ang mga ninakaw ng mga tiwaling opisyal. Mismong Solgen daw dapat ang gumawa nito at po pwede itong gawin ng kusa kahit walang ibang naghahain ng reklamo. Pero ang paglilinaw ni Jokno, mainam din na may mag-file ng kaso para masimulan ang proseso. Pwede raw magamit na ebidensya dito ang kahit yung mga pinopost lang online ng mga kamag-anak ng mga tiwaling opisyal. Yung nakikita natin ng mga pinopost nila, na pinopost ng kanilang mga immediate family, ay magagamit na ebidensya yon. At pag magamit natin yung presumption na ill-gotten wealth na yan, nasa sa kanila na yon, napatunayan nila na hindi at yun ay nanggaling sa lehitimong na pinagkakitaan. Yan nga po ang tinig ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno. Sa iba pang balita, halos 700 boto ng tao ang nakuha sa Taal Lake mula pa noong Hulyo. Pero hindi pa rin matukoy kung sa mga nawawalang sabongero nga ba ang mga ito. Kahapon, personal na dumalong ilang kaanak ng mga nawawalang sabongero sa huling araw ng preliminary investigation sa Department of Justice o DOJ. Umaasa sila na papabor sa kanila ang resolusyon ng prosekusyon para makasuhan sa korte ang mga akusado sa reklamong murder, kidnapping at serious illegal detention at iba pa. Ang kampo naman ng negosyanteng si Charlie Atong ang itinuturong mastermind sa krimen. Gustong maibalik sa CIDG ang reklamo para muling maimbestigahan ang kaso. Tinabla po yan ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan na iginiit na matibay ang mga ebidensya laban kay Ang. Oras naman na ilabas ng prosecution ang resolusyon dito na malalaman kung makapaghahain na ng kaso sa korte o maibabasura ang reklamo. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!